Huwag mo akong hawakan. Nakasusuka ka, Winnie. You are nothing but a piece of damaged goods. Ang mga salitang iyon ay parang matatalas na balisong na humiwa sa katahimikan ng kanilang silid-tulugan. Doon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng maringal na chandelier sa mansion ng mga ilustre. Ang pangarap ni Winnie na isang masayang gabi ng pulot gata ay biglang naging abo. Ilang minuto lamang ang nakalilipas, ang puso ni Winnie ay umaapaw sa pasasalamat. Kahit na namamanas ang kanyang mga paa dahil sa buong araw na pagtakbo at pag-aasikaso sa mga mapagmataas na bisita ng pamilya ilustre. Kahit nasuot niya ang isang murang gown na halos magkapunit-punit na sa sidsid, tinitingnan niya si Waldo bilang kanyang langit. Inabot niya ang isang basong tubig para sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-ibig na akala niya ay susuklian ng kalinga. Ngunit nang mahawi ang tela at lumitaw ang mahaba, maumbok at tila uod na pilat sa kanyang tiyan, ang lalaking nangako sa kanya ng sa hirap at ginhawa ay biglang naging isang malupit na estranghero. Ang basong hawak ni Winnie ay dulas sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang tubig ay nagkalat sa mamahaling alpombra, parang mga pangarap na hindi na muling mabubuo pa. Ang kanyang buong katawan ay naging manhid. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila martilyo na dumudurog sa kanyang dibdib. Ngunit wala siyang mailabas na kahit isang tunog. Who is he, Winnie? Kanino galing ang dumi na iyan sa katawan mo? Is it a failed abortion? O baka naman sa sobrang kaladkarin mo ay kung sino-sinong lalaki na ang humawak sa iyo bago ka napunta sa akin? Ang boses ni Waldo ay puno ng pandidiri. Bawat salita ay may kalakip na lason na unti-unting pumapatay sa kaluluwa ng kanyang asawa. Nais sumigaw ni Winnie. Nais niyang isumbat na ang pilat na iyon ang naging tulay upang dugtungan ang buhay ni Waldo 3 taon na ang nakalilipas. Nais niyang sabihin na ang piraso ng kanyang atay ay nasa loob ngayon ng katawan ng lalaking humuhusga sa kanya. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng tuyong buhangin. Nanatili siyang nakaluhod sa malamig na sahig, nakatingin sa kanyang mga kamay na dati ay ginamit niya upang haplusin ang mukha ni Waldo sa mga retrato noong ito ay nasa bingit pa ng kamatayan. Biglang bumukas ang pinto ng walang babala. Si Doña Consuelo sa kanyang maringal na kasuotang sutla ay pumasok na parang isang malupit na hukom. Hindi man lang siya nagtanong. Isang malakas na sampal ang dumapo sa namumutlang pisngi ni Winnie, sapat na upang bumaling ang kanyang mukha at dumugo ang gilid ng kanyang labi. You're a disgrace to the illustre name. Akala namin ay nakakuha kami ng isang brilyante mula sa putikan, iyon pala ay isang basag na salamin na puno ng dumi, ang mariing sabi ng matanda. Lumapit siya kay Winnie at hinawakan ang panga nito ng napakahigpit. You will stay in this house, but don't you dare think you are a queen here. Magmula ngayon, babayaran mo ang kahihiyang ibinigay mo sa anak ko. You will kneel and beg for forgiveness every single day dahil kinuha ka pa rin namin sa kabila ng dumi mo. Iniwan siya ni Waldo. Ang tunog ng pagsara ng pinto ay parang hatol ng kamatayan na umaling-awngaw sa buong silid. Doon sa sahig, habang yakap ang sariling katawan na tila pilit binubuo ang mga pirasong nagkadurog-durog, isang tanong ang paulit-ulit na kumakatok sa kanyang isipan. Gaano ba kalalim ang dapat na maging sakripisyo ng isang babae bago siya ituring na tao at hindi isang kagamitang itinatapon na lamang kapag nakitaan ng lamat? Magtrabaho ka, hindi ka dinala rito para maging dekorasyon. You should be grateful that we are keeping a woman like you under this roof. Ang boses ni Doña Consuelo ay parang latigo na gumising sa diwa ni Winnie sa madaling araw na iyon. Wala pang 3 oras ang kanyang tulog mula sa hagulgol kagabi, ngunit heto siya nakaluhod sa malamig na marmol na sahig ng kusina. Ang kanyang mga kamay,
na dati ay ginagamit niya sa pag-aalaga sa kanyang namayapang ina, ay nanginginig habang hawak ang basahan. Ang bawat kuskus niya sa sahig ay tila pagtatangkang burahin ang sarili niyang pagkatao sa bahay na iyon. Ang iro niya ng buhay ay parang mapait na gamot sa kanyang lalamunan. Habang nililinis niya ang marangyang tahanan ng mga ilustre, naisip ni Winnie na ang bawat sulok ng mansyong ito ay nabubuhay sa yaman, samantalang ang kanyang puso ay unti-unting namamatay sa gutom sa kalinga. Isang matinding kirot ang gumuhit sa kanyang tagiliran, sa mismong bahagi kung saan kinuha ang piraso ng kanyang laman. Parang nagre-rebelde ang kanyang katawan. Ipinapaalala sa kanya na ang taong pinaglilingkuran niya ay ang taong dapat sana ay nagpapasalamat sa bawat hiningang tinatamasa nito. Pumasok si Waldo sa kusina, suot pa rin ang damit mula kagabi. Ang amoy ng alak at matamis na pabango ng babae, isang amoy na hindi kay Winnie, ay agad na kumalat sa hangin. Ni hindi man lang siya tumingin sa kanyang asawang nakaluhod sa sahig. Nilampasan niya si Winnie, ang kanyang sapatos ay nag-iwan ng maruruming bakas ng putik sa bahaging katatapos lang kuskusin ng asawa. Waldo, nagluto ako ng agahan para sa iyo. Ang mahinang tawag ni Winnie, ang kanyang boses ay tila isang piping pagsusumamo, ngunit ang tanging sagot ni Waldo ay ang tunog ng pagbuhos ng kape sa lababo, na tila ba ang pagkain na inihanda ni Winnie ay lason sa kanyang paningin. Don't bother, kumain na ako sa labas kasama si Ivana. She knows how to take care of me, hindi katulad mo na puro lihim at dumi ang dala. Ang malamig na sagot ni Waldo bago siya tuluyang lumabas ng kusina nang hindi man lang lumingon. Naiwan si Winnie na nakatingin sa putik na iniwan ng sapatos ni Waldo. Ang bawat bakas ng dumi ay tila mga selyo ng pagtataksil. Naramdaman niya ang init ng luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, pumapatak sa sahig at humahalo sa sabon na kanyang ginagamit. Ang kanyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig ng tubig. Ngunit ang hapdi sa loob ng kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang sugat sa balat. Lumapit si Doña Consuelo at itinapon ang isang tumpok ng maruruming damit sa harap ni Winnie. Lahat iyan ay labhan mo sa kamay. Huwag mong gagamitin ang washing machine. Masyadong mahal ang kuryente para sa mga basurang katulad mo. Isipin mo na lang na ito ay bahagi ng pagbabayad mo sa utang na loob mo sa amin. Habang pinagmamasdan ni Winnie ang bunto ng mga damit, nakita niya ang isang panyo na may borda ng titik na Y, ang inisyal ni Ivana. Ang telang iyon ay tila nanunuya sa kanya, ipinapaalala na sa loob mismo ng kanyang tahanan, siya ang estranghero at ang ibang babae ang reyna. Gaano nga ba kahaba ang tanikala ng utang na loob bago ito tuluyang sumakal sa leeg ng isang taong wala namang kasalanan, kundi ang magmahal ng sobra. You should learn from Ivana, Winnie. Siya ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay, habang ikaw ang nagpapasakit ng ulo ko bawat araw. Ang bawat salitang binitawan ni Waldo ay tila mga pako na ibinabaon sa krus, na pasan-pasan ni Winnie. Nakatayo siya sa gilid ng engrandeng hapagkainan. Nakayuko at mahigpit na hawak ang tray ng tsaa. Sa harap niya, nakaupo si Ivana. Suot ang kanyang malinis at puting coat ng doktor. Mukhang isang anghel na bumaba sa lupa. Ang bawat kilos ni Ivana ay puno ng pino at bawat ngiti niya ay tila nagpapakinang sa silid. Isang matinding kabaligtaran sa hitsura ni Winnie na tila isang anino sa dilim. Waldo, don't be too hard on her. Baka naman hindi lang talaga siya sanay sa ganitong buhay. Ang malambing na wika ni Ivana, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan, habang pinagmamasdan ang panginginig ng mga kamay ni Winnie. Hinawakan ni Ivana ang kamay ni Waldo sa ibabaw ng mesa. I only did what any doctor and any friend would do. Ang mahalaga, healthy ka na ngayon. Napapikit si Winnie sa hapdi.
Ang kamay na iyon ni Waldo, ang buhay na nananalatay sa mga ugat nito, ay utang sa bahagi ng katawan ni Winnie na kusang loob niyang ibinigay 3 taon na ang nakalilipas. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang babaeng nasa harap nila ay isang magnanakaw ng dangal. Ngunit tuwing magtatangka siyang magsalita, naaalala niya ang banta ni Doña Consuelo tungkol sa kanyang kaligtasan at ang katotohanang walang maniniwala sa isang babaeng dukha laban sa isang respetadong doktor. Nang tumayo si Waldo upang sagutin ang isang tawag sa telepono, naiwan ang 2 babae sa katahimikan ng silid. Ang init ng tsa ay unti-unting nawawala. Tila ang lamig ng pakikitungo sa bahay na iyon ay nanunuot hanggang sa mga kagamitan. Dahan-dahang lumingon si Ivana kay Winnie. Ang maamong mukha nito ay biglang napalitan ng isang mapang-uyam na ngisi, ang uri ng ngiti na tanging ang mga taong may maitim na balak ang nakakagawa. Look at you, Winnie. You're like a stray dog na pinatuloy lang dahil sa awa. Ang bulong ni Ivana, ang kanyang boses ay tila huni ng ahas sa pandinig ni Winnie. Kahit mamatay ka sa pagtatrabaho rito, hinding-hindi maniniwala si Waldo na ikaw ang nagligtas sa kanya. Sa paningin niya, ako ang kanyang tagapagligtas. At ikaw ang dumi na pilit niyang binubura sa buhay niya. Hindi nakaimik si Winnie. Ang tanging nagawa niya ay ang mas higpitan ng hawak sa tray hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Nang bumalik si Waldo, muling bumalik ang maskara ni Ivana bilang isang mapagkalingang doktor. Nagpaalam ang 2 na maglalakad-lakad sa garden. Iniiwan si Winnie na tila isang piraso ng muebles na walang pakiramdam. Dinala ni Winnie ang mga pinagkainan sa kusina. Ngunit bago siya makapasok, narinig niya ang mahinang usapan mula sa library ni Doña Consuelo. Ang pinto ay bahagyang nakabukas, sapat na upang makita ang anino ng matanda at ni Ivana na tila may seryosong pinagdidiskusyonan. Siguraduhin mong hindi na makakalabas ang mga dokumentong yon mula sa archive ng ospital, Ivana. Ang mariing utos ni Doña Consuelo. Kapag nalaman ni Waldo na ang atay ng babaeng iyan ang nasa loob niya, hinding-hindi tayo mapapatawad ng anak ko. We have to make sure Winnie stays in her place, as a sinner, not a savior. Ang tibok ng puso ni Winnie ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Ang bawat hininga niya ay nagiging mabigat. Hawak ng mga kamay na iyon ang katotohanang matagal na niyang ibinaon. And sa unang pagkakataon, naramdaman ni Winnie ang isang kakaibang init na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Hindi ito init ng lagnat, kundi ang simula ng isang apoy na matagal nang nagniningas sa dilim. Ang gabi ay tila isang itim na kumot na bumabalot sa mansya ng mga ilustre. Ngunit para kay Winnie, ang kadilimang ito ay hindi nagbibigay ng kapayapaan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang mga salitang narinig niya mula sa library ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan, tila mga multong tumatangging manahimik. We have to make sure Winnie stays in her place, as a sinner, not a savior. Habang ang lahat ay natutulog, si Winnie ay dahan-dahang lumabas mula sa kanyang maliit na silid sa tabi ng kusina. Ang kanyang mga hakbang ay tila mga anino, walang tunog sa ibabaw ng makintab na sahig. Ang bawat paghinga niya ay pigil, natatakot na baka pati ang hangin ay maging kalaban at isumbong siya sa mga taong umaapi sa kanya. Ang kanyang destinasyon ay ang bodega sa dulo ng hardin. Isang lugar na puno ng alikabok at mga lumang gamit, kung saan itinatago ng mga ilustre ang mga bagay na nais na nilang kalimutan. Ang amoy ng luma at amag ang sumalubong sa kanya nang buksan niya ang mabigat na pinto. Ang liwanag mula sa kanyang maliit na flashlight ay naglalakbay sa mga tumpok ng mga kahon at sirang muebles. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Winnie ang hapdi sa kanyang tagiliran. Hinawakan niya ang kanyang tiyan sa mismong bahagi ng kanyang pilat.
Doon, sa ilalim ng balat, ay ang katotohanang pilit nilang ibinabaon sa limot. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa gitna ng mga lumang dokumento at resibo, nakakita siya ng isang kupas na asul na folder. Nakasulat dito ang pangalan ng ospital, kung saan ginawa ang operasyon 3 taon na ang nakalilipas. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang bawat pahina. At doon sa gitna ng mga technical na salita ng mga doktor, nakita niya ang kanyang pangalan. Winona Winnie Rivera, donor. Sa katabing column ay ang pangalan ng tatanggap, Waldo Ilustre. Ang isang butil ng luha ay pumatak sa papel, nabubura ang tinta ng kanyang lagda. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi na lamang tungkol sa pang-api sa kanya bilang asawa. Ito ay tungkol sa pag-aari ng kanyang sariling katawan na ginamit upang iligtas ang isang taong ngayon ay tumitingin sa kanya ng may pandidiri. Ang bawat piraso ng kanyang laman na ibinigay niya ay tila naging bala na ngayon ay bumabalik upang pumatay sa kanyang kaluluwa. Winnie, ang bawat hibla ng balahibo sa katawan ni Winnie ay tumayo nang marinig ang boses ni Waldo mula sa labas ng bodega. Ang liwanag ng flashlight ay agad niyang pinatay, at ang folder ay mahigpit niyang niyakap sa kanyang dibdib. Tila ba ito ang huling piraso ng kanyang dangal? Ang tunog ng mga hakbang sa tuyong dahon sa labas ay palapit ng palapit. Ang bawat yabag ay tila isang hatol. Sumiksik siya sa pinakamadilim na sulok, sa likod ng isang lumang aparador, habang ang anino ni Waldo ay unti-unting humahaba sa pintuan ng bodega. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila sasabog na, ngunit pinilit niyang huwag gumawa ng kahit anong ingay. Alam kong nandito ka. Lumabas ka na bago ko pa mawala ang pasensya ko, ang malamig na utos ni Waldo. Ang kamay ni Winnie ay humawak ng mas mahigpit sa folder. Sa loob ng madilim na silid na iyon, sa gitna ng mga gamit na itinapon na, napagtanto ni Winnie na hindi na siya ang dating babaeng handang mamatay para sa pag-ibig. Ang pilat sa kanyang tiyan ay hindi na lamang tanda ng sakripisyo. Ito na ang kanyang magiging sandata. Ngunit ang pinto ay dahan-dahang bumukas, at ang liwanag mula sa labas ay tumama sa mismong lugar kung saan siya nagtatago. Bakit ka nagnanakaw sa sarili mong pamamahay? Or maybe you're just proving that you're really a thief, Winnie. Ang boses ni Waldo ay tila yelong dumampi sa likod ni Winnie, nagdulot ng panginginig na hindi mapigilan ng manipis niyang duster. Sa isang iglap, naramdaman ni Winnie ang hapdi ng pagkakahawak ni Waldo sa kanyang braso. Ang folder na kinalalagyan ng katotohanan ay tila gustong kumawala sa kanyang mga daliri, ngunit mas hinigpitan niya ang hawak dito. Hindi ako nagnanakaw, Waldo. Tignan mo ito. Please, basahin mo lang kahit isang pahina. Ang pagsusumamo ni Winnie, ang boses niya ay basag at puno ng desperasyon. Inabot niya ang folder patungo sa asawa, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo, na sana ay mahanap nito ang liwanag sa gitna ng dilim. Ito ang dahilan ng pilat ko. I saved you, Waldo. Ako ang nagbigay ng... Bago pa matapos ni Winnie ang kanyang pangungusap, isang malakas na tunog ng pagkapunit ng papel ang bumalot sa katahimikan ng bodega. Ang bawat pahina na naglalaman ng mga medical na patunay ay hinati ni Waldo sa gitna ng walang pag-aalinlangan. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalanta at itinapon sa putikan. Stop your delusions, Winnie. Ivana showed me her own records. She has the scars of a hero, while you only have the scars of a woman with a dark past. Ang asik ni Waldo, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit. Itinulak niya ang asawa palayo, dahilan upang mapaupo si Winnie sa sahig sa gitna ng mga punit-punit na ebidensya ng kanyang sakripisyo. Huwag mo nang susubukang siraan si Ivana. She is my angel,
and you are just a mistake I have to endure. Habang pinagmamasdan ni Winnie ang mga puting papel na nagkalat sa sahig, naramdaman niya ang isang kakaibang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang amoy ng bodega na dati ay luma at maalikabok lamang ay biglang naging sapat upang bumaliktad ang kanyang sikmura. Isang matinding hilab sa kanyang tiyan ang naramdaman niya. Isang pakiramdam na mas matindi pa sa sakit ng pagkakatulak ni Waldo. Napatakip si Winnie sa kanyang bibig at pilit na kinalma ang kanyang sarili, ngunit ang kanyang katawan ay tila may sariling isipan. Ang kanyang paningin ay nagdidilim at ang bawat salita ni Waldo ay tila nanggagaling na sa malayo. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, isang nakakapangilabot na realization ang tumama sa kanyang diwa. Ang huling gabi ng kanilang pulot gata, ang gabing puno ng luha at pang-aapi, ay nag-iwan ng isang binhi na hindi niya inaasahan. Nakaluhod pa rin si Winnie sa sahig. Hawak ang kanyang tiyan na tila pinoprotektahan ang isang bagay na mas mahalaga pa sa kanyang sariling buhay. Tumingin siya kay Waldo, na ngayon ay papalabas na ng bodega nang hindi man lang lumingon. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin ang bagong katotohanang ito, ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Paano niya magagawang protektahan ang isang bagong buhay sa loob ng isang bahay na unti-unting pumapatay sa kanya? Huwag kang matakot, Winnie. Nandito ako. Alagaan natin ang magiging apo ko. Ang boses ni Doña Consuelo ay tila isang malambot na pelus. Ngunit para kay Winnie, ito ay mas nakakapangilabot kaysa sa sampal na tinanggap niya noong gabi ng kasal. Nakaupo si Winnie sa gilid ng kama, ang kanyang mukha ay kasing puti ng mga pader ng silid. Kagagaling lang niya sa banyo dahil sa matinding pagsusuka. At sa halip na sigaw ay isang mainit na tuwalya ang inabot sa kanya ng kanyang biyenan. Ang biglaang pagbabago ng ihip ng hangin sa mansyon ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Si Waldo ay nananatiling mailap, madalas nawala sa bahay, at laging kasama si Ivana, ngunit si Doña Consuelo ay naging anino ni Winnie. Bawat galaw, bawat hininga, at bawat pagsubo ng pagkain ay binabantayan ng matanda nang may nakakalasong tamis sa mga ngiti. Kailangan mong lumakas, Winnie. Ang batang dinadala mo ang maglilinis sa dungis ng pangalan mo. Ang pagpapatuloy ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Winnie. Ngunit ang haplos na iyon ay hindi nagbibigay ng kalinga. Ito ay tila isang pagsukat kung gaano pa katagal-tatagal ang bawat hibla bago ito maputol. Pumasok si Ivana sa silid. Bitbit ang kanyang itim na medical bag. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig lalo sa hangin. Tumingin siya kay Winnie nang may peking pag-aalala. Ang kanyang mga mata bilang isang doktor ay nagsusuri, hindi ng kalusugan, kundi ng banta na dala ng sanggol sa kanyang mga plano. I have to check your vitals, Winnie, para sa bata. Ang sabi ni Ivana sa tono ng Taglish na puno ng awtoridad. You look pale. Kailangan mo ng mga bitamina na ako mismo ang nag-prescribe. Naramdaman ni Winnie ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Sa ilalim ng kanyang palad, hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang tanging kakampi niya sa malupit na mundong ito. Ito ang kanyang golden moment. Ang sandaling naramdaman niya ang isang mahina, ngunit totoong pintig sa loob niya. Isang buhay na walang malay sa kasamaang nakapaligid sa kanila. Sa pagkakataong iyon, sumumpa si Winnie sa kanyang sarili na hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak ng mga ilustre. Uminom ka na, Winnie. This will make you feel better. Ang sabi ni Ivana habang iniabot ang isang baso ng gatas na may hinalong puting pulbos. Pinagmasdan ni Winnie ang puting likido. Tila ito ay may sariling buhay, nag-iimbita ngunit may dalang panganib. Nakatingin sa kanya si Doña Consuelo at Ivana. Ang kanilang mga mata ay hindi kumukurap, naghihintay sa bawat paglagok niya.
Ang katahimikan sa silid ay tila sumasakal sa kanya. Tanging ang tunog ng sarili niyang paghinga ang naririnig niya. Dahan-dahang itinaas ni Winnie ang baso. Ang lamig ng salamin ay nanuot sa kanyang mga daliri. Alam niyang may mali, ramdam ng kanyang instinct bilang isang ina na ang bawat patak ng gatas na iyon ay isang hakbang patungo sa bangin. Ngunit sa harap ng dalawang babaeng tila mga buwitreng naghihintay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod. Saktong pagdampi ng gatas sa kanyang labi, napansin ni Winnie ang isang mabilis at makahulugang tinginan nina Ivana at Doña Consuelo. Isang tingin na puno ng tagumpay at lihim na katuwaan. Ano nga ba ang tunay na laman ng basong ito? At bakit tila binibilang nila ang bawat segundo ng kanyang pag-inom? Baliw ka na, Winnie. You need professional help bago mo pasaktan ang sarili mo at ang magiging anak ko. Ang boses ni Waldo ay tila nanggagaling sa kabilalim baliman ng isang madilim na giwang. Gustong idilat ni Winnie ang kanyang mga mata. Ngunit ang kanyang mga talukap ay tila pinabigatan ng mga semento. Ang silid na dati ay pamilyar sa kanya ay nagsimulang magbago. Ang mga pader ay tila humahaba at ang chandelier sa kisame ay nagmistulang isang higanteng gagamba na handang sumunggab sa kanya. Ilang minuto lamang matapos maubos ang gatas, ang mundo ni Winnie ay nawalan ng balanse. Sinubukan niyang tumayo upang humingi ng tulong, ngunit ang kanyang mga binti ay naging parang jelly. Ang kanyang dila ay naging makapal, at bawat salitang nais niyang bitawan ay nagiging ungol lamang na walang kahulugan. Sa gitna ng kanyang pagkalito, nakita niya ang anino ni Waldo na nakatayo sa pintuan. Ang mukha nito ay puno ng halo-halong galit at takot. Waldo, hindi. Ang gamot. Ang pilit na bulong ni Winnie. Inabot niya ang kamay ng asawa, isang huling pagsisikap na kumapit sa katotohanan. Ngunit sa halip na hawakan siya, mabilis na lumayo si Waldo na tila ba si Winnie ay may nakakahawang sakit. Look at her, Waldo! Ang boses ni Ivana ay pumasok sa eksena. Mahinahon ngunit puno ng lason. Kanina pa siya nakikipag-usap sa hangin at sinasaktan ang sarili niya. Ang epekto ng postpartum psychosis ay pwedeng magsimula kahit buntis pa lang. She's a danger to herself and the baby. Ang mila ng bawat sandali ay ang makita ang sariling asawa na tumatango sa bawat kasinungalingan ng ibang babae. Habang nakahiga si Winnie sa sahig, nararamdaman niya ang malamig na marmol sa kanyang pisngi. Nakita niya si Doña Consuelo na may hawak na mga dokumento, mga papel na tila ba matagal nang nakahanda para sa sandaling ito. Ang internal na pagguho ni Winnie ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sakit. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Naramdaman niya ang malalakas na kamay na bumuhat sa kanya. Hindi ito ang mga kamay ni Waldo na nangako ng kalinga, kundi ang mga kamay ng mga estrangherong naka-uniforme ng puti. Dadalhin namin siya sa isang pasilidad kung saan mababantayan siya ng maigi, ang sabi ng isang lalaki. Ang tunog ng pagkakaladkad sa kanya sa pasilyo ay tila isang martsa patungo sa kamatayan. Bawat kuskus ng kanyang sapatos sa sahig ay nagiiwan ng bakas ng kanyang nawawalang kalayaan. Sa huling pagkakataon bago siya tuluyang isakay sa ambulansya, nakita ni Winnie ang huling sulyap ni Waldo. Walang luha, walang pag-aalinlangan. Tanging ang malamig na pinto ng sasakyan, ang huling imaheng tumatak sa kanyang isipan bago ang dilim, ay tuluyang lumamon sa kanya. Hanggang kailan kayang tiisin ng isang puso ang ituring na baliw ng taong itinuturing mong mundo? Hindi ako baliw. Maawa kayo sa anak ko. Huwag ninyong hayaang mabulok kami rito. Ang pagsusumamo ni Winnie ay tila isang kakarampot na huni ng ibon sa gitna ng nagngangalit na bagyo.
Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang tuyot na labi ay tumatalbog lamang sa apat na sulok ng puting pader, na tila ba ang mismong gusali ay bingi sa kanyang pighati. Dito sa loob ng St. Jude Medical Asylum, ang oras ay hindi sinusukat ng pag-ikot ng kamay ng orasan, kundi ng bawat patak ng chlorine sa sahig at ang malamig na hapdi ng metal na rehas. Ang bawat hininga ni Winnie ay may kasamang alingasaw ng gamot at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang suot na hospital gown ay manipis at tila tinatagos ng lamig ng aircon na hindi namamatay. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa panghihina ng kanyang kaluluwa. Ang bawat nurse na dumadaan ay hindi tumitingin sa kanyang mga mata. Para sa kanila, siya ay hindi na isang asawa, hindi na isang babae, kundi isa na lamang patient 402. Bumukas ang pinto ng kanyang selda at pumasok ang isang matipunong nurse na may dalang tray. Ang tunog ng paglapit ng mga sapatos nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan para kay Winnie. Nakapatong sa tray ang isang maliit na tasa na naglalaman ng 3 makukulay na tableta, mga gamot na alam ni Winnie na unti-unting papatayin ang kanyang diwa. Inumin mo na ito, 402. Utos ito ni Doktora Ivana para sa ikakalma mo. Ang boses ng nurse ay walang kahit anong bahid ng emosyon, tila ba binabasa lamang niya ang isang resibo sa palengke. Ayoko, papatayin niya ng anak ko. Please nurse, sabihin mo kay Waldo na nagkakamali siya. Hindi ako baliw. Ang sigaw ni Winnie ay naging isang hikbi nang pilitin ng nurse na buksan ang kanyang bibig. Ang bawat pagpisil sa kanyang panga ay nag-iwan ng pulang marka, ngunit ang mas matinding marka ay ang katotohanang ang asawa niya mismo ang pumirma sa mga papel upang ipakulong siya rito. Nang maiwan siyang muli sa katahimikan, dahan-dahang gumapang si Winnie patungo sa sulok ng silid. Hinaplos niya ang kanyang tiyan, ang tanging mainit na bagay sa gitna ng napakalamig na pasilidad na ito. Ito ang kanyang golden moment. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at bumulong sa kanyang sanggol, nangangako na kahit anong mangyari, lalaban siya. Ang pintig ng kanyang puso at ang munting buhay sa loob niya ang tanging nagpapatunay na hindi pa siya tuluyang namamatay. Ngunit sa gitna ng kanyang pananalangin, isang kakaibang init ang naramdaman ni Winnie na dumadaloy mula sa kanyang hita. Isang matalim at parang hinihiwang sakit ang biglang gumuhit sa kanyang puson, na tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumusok sa kanyang katawan. Napayakap si Winnie sa kanyang sarili, ang kanyang mukha ay namutla, at ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Sinubukan niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit ang sakit ay sapat na upang tuluyan siyang mawalan ng hangin. Ang kanyang paningin ay nagsimulang maging malabo, at ang puting pader ay tila unti-unting nagiging pula sa kanyang paningin. Tumahimik ka, 402, nag-iinarte ka lang, normal lang ang sumasakit ang tiyan sa mga tulad mong hysterical. Ang boses ng nurse ay tila isang malupit na hatol na mas masakit pa sa bawat hiruhiwa ng kirot sa puso ni Winnie. Nakahiga siya sa malamig na kutsyon. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon sa gilid ng kama, pilit na humahanap ng kahit anong kapitan sa gitna ng unos ng sakit. Ang puting kumot na dati ay malinis, ay unti-unti nang nababahira ng isang madilim na pulang mantsa, isang kulay na nagsasabi ng isang katotohanang ayaw tanggapin ng kanyang puso. Ang golden moment ng pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang mahinang pintig na naramdaman niya noong nakaraang linggo. Sa halip, ang tanging nararamdaman ni Winnie ay ang unti-unting paglamig ng kanyang katawan at ang nakabibinging katahimikan ng silid. Ang bawat patak ng dugo ay tila isang piraso ng kanyang pangarap na dumadaloy palayo, bumabaon sa himaymay ng maruming kama ng pasilidad.
Nurse, please, ang baby ko. Ang huling pagsusumamo ni Winnie, ang boses niya ay tila isang paos na bulong. Ngunit ang tanging sagot na natanggap niya ay ang paghampas ng pintong bakal at ang tunog ng susi na umiikot. Muling ikinukulong siya sa kanyang sariling impyerno. Nang sumapit ang madaling araw, ang sakit sa katawan ni Winnie ay humupa. Ngunit napalitan ito ng isang uri ng pamamanhid na mas nakatatakot kaysa sa anumang sugat. Nakatingin siya sa kisame, ang kanyang mga mata ay tuyot at wala nang mailabas na luha. Ang Winnie na mapagpatawad, ang Winnie na handang magtiis para sa pag-ibig, at ang Winnie na nangarap ng isang buong pamilya ay tila sumama sa dugong na wala sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon kahit pa nanginginig ang kanyang mga binti. Tumingin siya sa kanyang mga palad na may bakas pa ng tuyong pula. Hindi ito dumi. Ito ay ang huling alaala ng kanyang anak na kinuha sa kanya ng kasamaan ni na Ivana at Doña Consuelo at ng kawalang puso ni Waldo. Sa sandaling iyon, isang kakaibang lamig ang bumalot sa kanyang puso. Ang apoy ng pighati ay namatay, at ang natira ay ang itim na uling ng paghihigante. Wala na ang anak ko, ang mahinang sabi ni Winnie sa sarili. Ang boses niya ay wala ng bahid ng takot. Wala na rin ang babaeng kilala ninyo. Hinaplos niya ang pilat sa kanyang tiyan, ang pilat ng kanyang sakripisyo, na ngayoy magiging simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Kung ang mundo ay nagdesisyong ituring siyang baliw, ipapakita niya sa kanila kung gaano kadelikado ang isang taong wala nang natitirang mawawala. Ang bawat luhang hindi pumatak sa gabing ito ay magiging laso na unti-unting lalamon sa pamilya ilustre. Diyos ko, bakit pati ang huling piraso ng aking pagkatao ay kinuha mo pa? Or baka naman ito ang paraan mo upang hubugin ang isang kamay na magpaparusa sa mga makasalanan? Wala nang pag-asa ang isang iyan, sira na ang bait, wala pang luhang lumalabas sa mga mata. She is just an empty shell now, Dr. Ivana. Ang mga salitang iyon ng isang nurse ay tumagos sa pandinig ni Winnie habang siya ay nakaupo sa malamig na semento ng kanyang selda. Nakatingin siya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang tuyot na balon na wala ng tubig na maibubuga. Sa paningin ng lahat, siya ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman ng katinuan. Ngunit sa ilalim ng maskara ng pagkabaliw, ang isip ni Winnie ay mas matalas pa sa anumang pang-opera na hawak ni Ivana. Ang bawat gamot na ibinibigay sa kanya ay lihim niyang iniluluwa sa ilalim ng kanyang kutsyon. Ang bawat pag-atake ng hysteria na kanyang ipinapakita ay isang sining ng panlilinlang upang hindi na nila siya masyadong bantayan. Ang kanyang katawan ay maaaring nakapiit, ngunit ang kanyang diwa ay naglalakbay na sa labas, naghahanap ng bawat butas sa pader na itinayo ng mga ilustre. Dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok ang isang lalaking nurse na hindi niya madalas makita. Ang tunog ng paglapit nito ay hindi katulad ng iba na mabigat at puno ng pagmamadali. Ang bawat hakbang nito ay tila may kasamang pag-iingat at respeto. Ito si Ben, ang nurse na may malalalim na mata na tila may daladalang sariling sekreto. Lumapit si Ben at dahan-dahang hinawakan ang pulso ni Winnie. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman ni Winnie ang init ng isang hawak na hindi naglalayong manakit o magparusa. Isang golden moment ang nabuo sa gitna ng silid ng mapansin ni Winnie, ang isang maliit na langgam na pilit umaakyat sa pader. Isang simbolo ng buhay na tumatangging sumuko sa kabila ng dambuhalang hadlang. Alam ko ang totoo, Winona, ang bulong ni Ben. Ang boses nito ay halos hindi marinig sa katahimikan. Nandoon ako sa operating room 3 taon na ang nakalilipas. Nakita ko kung paano mo ibinigay ang bahagi ng sarili mo para sa lalaking nagtapon sa iyo rito. Ang bawat hibla ng kalamnan sa katawan ni Winnie ay tila gustong sumigaw, ngunit nanatili siyang hindi gumagalaw.
Ang kanyang puso ay tumibok ng napakabilis, tila isang ibon na gustong lumipad palabas ng kanyang dibdib. Dahan-dahan siyang lumingon kay Ben. Ang kanyang mga mata na dati ay walang buhay, ay biglang nagkaroon ng isang kislap ng apoy. Bakit ngayon mo lang sinabi? Ang pause na tanong ni Winnie ang unang pagkakataon na nagsalita siya ng may katinuan mula nang pumasok siya sa pasilidad. Dahil ngayon ka lang naging handang makinig. Ang sagot ni Ben habang may inilalagay na maliit na piraso ng papel sa palad ni Winnie. Hindi sapat ang galit, Winnie. Kailangan mo ng plano at tutulungan kita dahil ang hustisya ay hindi dapat nananatiling nakakulong. Habang papalabas si Ben, naiwan si Winnie na hawak ang papel na tila ba ito ay isang gintong susi patungo sa kanyang kalayaan. Ang kaba at pag-asa ay naghahalo sa kanyang dibdib, ngunit ang lamig ng kanyang paghihiganti ay nananatiling nangingibabaw. Sino ang mag-aakala na sa loob ng bahay ng mga baliw, matatagpuan niya ang tanging taong nakakakita ng katotohanan? Tandaan mo, Winnie, ang katarungan ay hindi dumarating ng kusa. Minsan, kailangan natin itong nakawin mula sa mga kamay ng mga magnanakaw. Ang bawat salita ni Ben ay tila mga butil ng apoy na nagbibigay ng liwanag sa madilim na kaisipan ni Winnie. Narito sila sa hardin ng pasilidad, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara na ang mga dahon ay tila bumubulong ng mga lihim. Nagkukunwari si Winnie na nakatingin sa kawalan, ang kanyang katawan ay tila isang estatwa, habang si Ben naman ay abala sa pag-aayos ng kanyang medical kit sa tabi nito. Sa loob ng ilang araw, ang kanilang ugnayan ay naging isang maselang sayaw ng paglilihim. Habang ang buong mundo ay naniniwalang si Winnie ay tuluyan nang nawala sa sarili, si Ben ang naging kanyang mga mata at tainga sa labas. Dala ni Ben ang balitang hindi inaasahan ni Winnie. Sina Waldo at Ivana ay abala na sa paghahanda para sa isang malaking gala night kung saan tatanggap si Waldo ng parangal bilang isa sa mga natatanging pulis ng bansa. Nakuha ko na ang DNA sample ni Waldo mula sa ospital kung saan siya nagpa-check up kamakailan. Ang mahinang ulat ni Ben, ang kanyang mga daliri, ay mabilis na nag-abot ng isang maliit na plastic na lalagyan kay Winnie. At ang original na medical records mo, hindi nila alam na may duplicate copy ang dating head nurse na na-fire dahil sa kanila. Hawak ko na ang lahat, Winnie. Isang golden moment ang namuo nang mapansin ni Winnie ang isang tuyong dahon na nalaglag sa kanyang kandungan. Dahan-dahan niya itong pinulot at dinurog sa kanyang palad. Ang tunog ng pagkakadurog ng tuyong dahon ay tila musika sa kanyang pandinig. Isang paalala na ang lahat ng bagay na matigas at tuyo ay madaling madurog kapag nilapatan ng tamang puwersa. Ganito rin ang gagawin niya sa pamilya ilustre. Kailangan nating magmadali, Ben. Hindi ako pwedeng mabulok dito habang sila ay nagdiriwang sa ibabaw ng aking bangkay. Ang sabi ni Winnie, ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Ngunit ang katahimikan ng hardin ay biglang nabasag ng tunog ng mabibigat na hakbang sa semento. Ang anino ni Head Nurse Martha, ang kanang kamay ni Ivana sa pasilidad, ay unti-unting humahaba patungo sa kanila. Ang tunog ng mga susi na nakasabit sa baywang nito ay nagbibigay ng babala ng panganib. Nurse Ben, bakit ang tagal mo rito sa labas kasama ang pasyenteng ito? Ang matalas na tanong ni Martha, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. Alam mong bawal ang matagal na exposure sa mga tulad niya. Mabilis na itinago ni Winnie ang plastic na lalagyan sa ilalim ng kanyang hospital gown. Ramdam ang malamig na pawis na namumuo sa kanyang batok. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na nagwawala, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang maskara ng pagkabaliw. Dahan-dahan siyang tumingala sa langit at nagsimulang humuni ng isang malungkot at walang kahulugang kanta, habang ang kanyang mga mata ay nananatiling walang buhay.
Lumapit si Martha at hinawakan ang balikat ni Winnie ng napakahigpit, tila sinusuri kung may itinatago ito. Ang bawat segundo ay tila isang oras sa haba. Ang hininga ni Ben ay pigil, habang ang kamay ni Martha ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa bulsa ng gown ni Winnie. May itinatago ka ba, 402? Ang bulong ni Martha, ang kanyang mukha, ay ilang pulgada na lamang ang layo mula sa mukha ni Winnie. Tumakbo ka na, Winnie, huwag kang lilingon. Ang sigaw ni Ben ay tila nalunod sa gitna ng kaguluhan na bumabalot sa St. Jude Medical Asylum. Ang gabi na dati ay puno ng nakabibinging katahimikan, ay biglang nabulabog ng isang matinis at nakatutulig na tunog ng fire alarm na nagmumula sa bawat sulok ng pasilidad. Ang amoy ng sunog na kable at makapal na usok ay nagsimulang gumapang sa ilalim ng mga pinto, tila isang madilim na anino na nagnanais na lamunin ang lahat ng nananatili sa loob. Sa gitna ng usok at takbo ng mga nurse at pasyente, si Winnie ay tila isang estranghero sa sarili niyang pagtakas. Ang kanyang mga paa, na ilang buwang nakakulong sa loob ng 4 na sulok ng selda, ay nanginginig sa bawat hakbang sa malamig na semento. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang hapdi ng usok, ngunit ang bawat ubo niya ay puno ng determinasyon. Hawak niya sa kanyang dibdib ang maliit na plastik na lalagyan at ang mga dokumentong ibinigay ni Ben, ang kanyang tanging pasaporte patungo sa katarungan. Nang marating niya ang likurang pader ng pasilidad, naramdaman ni Winnie ang dampi ng malamig na hangin mula sa labas. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat butil nito ay tila mga kristal na humuhugas sa dumi at pait na naranasan niya sa loob. Isang golden moment ang nabuo nang tumingala siya sa langit at hinayaan ang ulan na pumatak sa kanyang mga tuyot na labi. Hindi ito ulan ng pighati. Ito ay ulan ng paglilinis. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi siya patient 402. Siya ay si Winona Rivera. Hindi na ako babalik sa impyernong ito. Ang bulong niya sa gitna ng dagundong ng kulog na tila sumasang-ayon sa kanyang sumpa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kalsada, ang kanyang hospital gown ay basang-basa at dumidikit sa kanyang manipis na katawan. Ang bawat sasakyang dumadaan ay nagbubuga ng liwanag na pansamantalang bumubulag sa kanya. Ngunit nang mapadpad siya sa tapat ng isang dambuhalang billboard sa gilid ng highway, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa gitna ng nagniningning na mga ilaw, ay ang mukha ni Waldo at Ivana. Nakangiti sila, magkahawak kamay, at mukhang pinakamasayang magkasintahan sa mundo. Ang nakasulat sa billboard ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Waldo Ilustre, ang bayaning pulis ng bagong henerasyon, kasama ang kanyang tanging inspirasyon, Doktora Ivana Lopez. Ang mapait na tawa ni Winnie ay humalo sa tunog ng ulan. Ang lalaking nabubuhay dahil sa kanyang laman ay itinuturing na bayani, habang ang tunay na nagligtas dito ay nagtatago sa dilim, mukhang baliw at basang-basa. Ang kaibahan ng kanyang kalagayan sa kanilang karangyaan ay tila isang apoy na lalong nagpaningas sa kanyang paghihiganti. Isang itim na sasakyan, ang dahan-dahang huminto sa harap niya. Ang bintana nito ay dahan-dahang bumaba at isang pares ng mga mata ang tumitig sa kanya mula sa loob. Ang kaba ni Winnie ay bumalik, ngunit hindi siya tumakbo. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang muling pagkabuhay o ang kanyang tuluyang paglubog. Sakay na, Winona, may naghihintay sa iyo sa Maynila. Mamatay muna ang huling bakas ng takot sa aking puso bago ako humarap muli sa kanila. Ang mga salitang ito ay tila isang panata na binibigkas ni Winnie sa loob ng kanyang isipan, habang ang sasakyan ay bumabaybay sa abalang lansangan ng Maynila.
Ang malalaking gusali at nagniningning na mga ilaw ng lungsod ay tila mga saksi sa kanyang muling pagkabuhay. Hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan. Suot na niya ang isang malinis na damit, at ang kanyang buhok na dati ay buhol-buhol ay maayos na ngayong nakapusod. Sa tabi niya ay nakaupo si Grace, isang matapang na investigative journalist na kilala sa paglalantad ng mga katiwalian sa lipunan. Si Grace ang nagmamay-ari ng mga matang tumitig sa kanya sa labas ng asylum. Pinagmamasdan ni Grace si Winnie nang may halo-halong paghanga at awa. Sa loob ng maraming taon sa industriya, bihirang makakita si Grace ng isang taong may ganitong uri ng apoy sa mga mata. Isang apoy na hindi naglalayong manira lamang, kundi nagnanais ng katarungan. You need to be ready, Winnie. Ang pamilya Ilustre ay hindi basta-basta kalaban. They have the power and the connection. Ang babala ni Grace habang iniabot ang isang mainit na tasa ng kape. Pero sa oras na ilabas natin ang DNA results na ito at ang original medical records, kahit ang pinakamataas na pader ay guguho. Isang golden moment ang nabuo nang tumingin si Winnie sa salamin ng sasakyan. Hindi na niya nakikita ang patient 402. Nakikita niya ang isang babaeng dumaan sa apoy at lumabas na mas matatag. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak ay hindi na nagdudulot ng luha. Ito ay nagdudulot na ng bakal na determinasyon. Ang bawat hapdi ng kanyang pilat ay tila isang paalala na ang kanyang katawan ay naging biktima ng pagnanakaw at oras na upang bawiin ang kanyang dangal. I am more than ready, Grace. Hindi lang ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa anak ko na hindi man lang nakita ang liwanag dahil sa kanila. Ang sagot ni Winnie sa tono ng Taglish na puno ng awtoridad. Gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng itinuring nilang basura habang tinatanggap nila ang parangal na hindi naman para sa kanila. Nakarating sila sa isang lihim na studio kung saan inayos ang lahat. Ang bawat dokumento ay muling sinuri, bawat ebidensya ay itinala. Ang plano ay simple ngunit mapanganib. Papasok si Winnie sa Gala Night of Heroes sa gabi ng parangal ni Waldo. Doon sa harap ng mga kamera ng lahat ng malalaking istasyon ng telebisyon, ilalantad niya ang katotohanang matagal nang nakabaon sa ilalim ng mga kasinungalingan ni Ivana at Doña Consuelo. Habang tinitingnan ni Winnie ang gown na isusuot niya para sa gabing iyon, isang gown na sadyang idinisenyo upang ipakita ang bahagi ng kanyang pilat, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Sa oras na bumagsak ang maskara ng mga bayani, sino kaya sa kanila ang unang hihingi ng tawad? At sino ang mananatiling bulag sa sariling kasalanan? Sa gabing ito, ang katarungan ay hindi na mananatiling bulag. Lalabas ang katotohanan mula sa dilim ng kasinungalingan. Ang Grand Ballroom ng Hotel de Manila ay punong-puno ng nagniningning na mga chandelier at ang amoy ng mamahaling pabango ng mga elite. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Waldo Ilustre, matikas sa kanyang ceremonial uniform. Ang mga medalya sa kanyang dibdib ay kumikinang sa ilalim ng mga spotlight. Sa tabi niya, si Ivana ay tila isang reyna sa kanyang kumikinang na asul na gown, habang si Doña Consuelo ay nakaupo sa harapang mesa. Ang mukha ay puno ng nag-uumapaw na kapalaluan. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang para sa akin. Ang mapagkumbabang wika ni Waldo sa mikropono, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ito ay para sa aking pamilya at sa babaeng nagbigay sa akin ng bagong buhay sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, Doktora Ivana Lopez. Isang masigabong palakpakan ang bumalot sa silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang dambuhalang LED screen sa likod ni Waldo ay biglang kumislap. Nawala ang slide ng mga larawan ng kanyang serbisyo
at napalitan ito ng isang dokumentong may tatak ng National Bureau of Investigation at isang pamilyar na pangalan ng ospital. Natahimik ang lahat. Ang bawat mata ay nakatuon na ngayon sa screen kung saan malinaw na nakasulat. DNA comparison. Result, 79.7% match between donor Winona Rivera and recipient Waldo Ilustre. Sumunod ang isang video, isang lumang CCTV footage mula sa archives na nagpapakita kay Ivana at Doña Consuelo na nagpapalitan ng mga folder sa labas ng isang silid sa ospital. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok si Winnie. Hindi siya ang babaeng nakaluhod sa putikan o ang pasyenteng nakakulong sa selda. Suot niya ang isang eleganteng itim na gown na may hiwa sa bandang baywang, sapat na upang ipakita ang isang bahagi ng kanyang mahabang pilat. Ang kanyang bawat hakbang sa pulang alpombra ay tila isang marcha ng tagumpay. Ang bawat yabag ng kanyang takong ay nagpapaalala sa lahat na ang biktima ay nagbalik na bilang isang hukom. Winnie! Ang boses ni Waldo ay naging isang pabulong na ungol. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Shocked, Waldo? O baka naman nakikita mo na sa wakas ang katotohanang pilit mong binulag sa iyong sarili? Ang boses ni Winnie ay kalmado ngunit bawat salita ay may talim ng isang espada. Narating niya ang entablado at kinuha ang mikropono. Ang buhay na ipinagmamalaki mo, ang dugong nananalatay sa mga ugat mo, ay galing sa laman na tinawag mong marumi. Ang pilat na ito na diring-diri ka ay ang tanging dahilan kung bakit ka pa humihinga ngayon. Isang golden moment ang nabuo nang tumingin si Winnie ng diretso sa mga mata ni Doña Consuelo. Nakita niya ang takot sa mga mata ng matanda. Ang takot ng isang taong alam na ang kanyang kaharian ay guguho na. Hindi kumurap si Winnie. Hinayaan niyang makita ng buong mundo ang kanyang pilat. Dr. Ivana Lopez, you violated your oath as a doctor and as a human being. Patuloy ni Winnie, habang ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na tumatama kay Ivana na ngayon ay nanginginig na sa takot. At ikaw, Waldo, hindi mo lang itinapon ang asawa mo. Itinapon mo ang babaeng nagbigay sa iyo ng buhay. At higit sa lahat, pinatay ninyo ang anak ko. Ang huling pangungusap ni Winnie ay tila isang bombang sumabog sa damdamin ng mga nakikinig. Ang bulungan ng mga bisita ay naging isang dagundong ng pagkondena. Mula sa gilid ng entablado, lumabas ang mga operatiba ng pulisya at mga kinatawan mula sa Professional Regulation Commission. Doktora Ivana Lopez, Doña Consuelo Ilustre, you are under arrest for illegal detention, falsification of public documents, and medical malpractice, ang mariing pahayag ng opisyal. Habang kinakabitan ng posa si Ivana at pilit na itinatayo si Doña Consuelo, lumapit si Waldo kay Winnie. Lumuhod siya sa harap ng maraming tao. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Winnie, patawarin mo ako. I didn't know. Please, let's start again. Ang pagsusumamo ni Waldo. Ang kanyang mga kamay ay nagnanais na humawak sa laylayan ng gown ni Winnie. Dahan-dahang umatras si Winnie. Tumingin siya kay Waldo ng may halong awa. Ngunit hindi para sa lalaki, kundi para sa kanyang sariling nakaraan. Lahat ng binigay ko sa iyo, Waldo, ay binabawi ko na. Ang buhay mo ay sa iyo na, ngunit ang kaluluwa ko ay hindi mo na muling mahahawakan. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong kaaway, kundi ang makita silang nawalan ng halaga sa mundong dati ay sadyang sa kanila lang umiikot. Ang mga salitang ito ay tila isang malamig na hangin na yumayakap kay Winnie habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng kanyang bagong opisina. Lumipas ang ilang buwan mula nang gumuho ang tore ng kasinungalingan ng mga Ilustre. Ang balita tungkol sa The Scar of Truth ay naging pambansang usapin.
Ngunit para kay Winnie, ang ingay ng media ay unti-unti nang napapalitan ng katahimikan ng paghilom. Sa loob ng kulungan, ang dating kagalang-galang na si Doktora Ivana Lopez ay isa na lamang bilanggo na nawalan ng lisensya at dangal. Ang kanyang mga kamay na dati ay pilit na nagnanakaw ng kredito ay abala na ngayon sa paglilinis ng sarili niyang selda. Wala na ang puting coat, wala na ang bango ng tagumpay. Tanging ang amoy ng pagsisisi ang natitira sa kanya. Samantala, si Doña Consuelo ay nakaratay ngayon sa isang kama sa ospital. Hindi bilang isang reyna, kundi bilang isang pasyenteng hindi na makapagsalita dahil sa matinding stroke na tumama sa kanya matapos ang kahihiyan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakadilat, tila pilit na humihingi ng patawad sa hangin. Ngunit ang kanyang dila ay hindi na makabuo ng kahit isang salita. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay naging permanenteng maskara sa kanyang mukha. Dinala ni Winnie ang kanyang mga hakbang patungo sa isang maliit at tahimik na sementeryo sa labas ng lungsod. Ang ulan ay dahan-dahang tumitila at ang amoy ng basang lupa ay nagbibigay ng kakaibang ginhawa. Huminto siya sa harap ng isang maliit na puntod na may nakasulat na Angel Rivera Ilustre, isang anghel na sandaling dumaan sa aming buhay. Isang golden moment ang nabuo ng ilapag ni Winnie, ang isang puting rosas sa ibabaw ng marmol. Walang hikbi, walang hagulgol. Tanging ang marahang paghaplos ng kanyang daliri sa pangalan ng kanyang anak ang nagpapakita ng lalim ng kanyang pangungulila. Tapos na anak, malaya na tayo. Ang bulong ni Winnie, ang boses niya ay kasing hinhin ng simoy ng hangin. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng tunog ng mabagal na hakbang sa damuhan. Lumingon si Winnie at nakita niya si Waldo. Hindi na ito ang matikas na The Way, Captain, na nakilala niya. Ang kanyang uniforme ay wala na, pinalitan ng isang kupas na jacket at maong. Ang kanyang mukha ay tila tumanda ng 10 taon, lubog ang mga mata at balisang-balisa. Winnie, ang paos na tawag ni Waldo. Hindi siya lumapit ng husto, tila natatakot na ang kanyang anino ay muling dumumi sa katahimikan ni Winnie. I lost my job. I lost my mother's health. I lost everything, Winnie. At araw-araw kapag tumitingin ako sa salamin, nakikita ko ang pilat sa dibdib ko at naaalala ko na ang buhay ko ay galing sa babaeng sinira ko. Pinagmasdan siya ni Winnie ng walang galit. Ang galit ay para lamang sa mga taong may puwang pa sa puso. Para sa kanya, si Waldo ay isa na lamang estranghero na may utang na hindi na mababayaran ng kahit anong halaga. Ang pilat na iyan ay mananatili sa iyo, Waldo. Hindi para ipaalala ang utang mo sa akin, kundi para ipaalala sa iyo kung anong uri ng tao ang sinayang mo. Ang mahinahon, ngunit matigas na sagot ni Winnie, huwag ka nang hihingi ng tawad sa akin. Hingin mo ang tawad sa anak natin na hindi man lang nakaranas ng yakap ng isang ama dahil sa bulag mong puso. Tinalikuran ni Winnie si Waldo at nagsimulang maglakad palayo. Ang bawat hakbang niya ay magaan, tila ba ang bawat bigat na daladala niya sa loob ng mansyon ng mga ilustre ay tuluyan ng naiwan sa sementeryong iyon. Naririnig niya ang mahinang hikbi ni Waldo sa likuran, ang tunog ng isang lalaking ngayon lang natutong umiyak dahil wala na siyang magagawa. Ngunit hindi na lumingon si Winnie. Ang kanyang paningin ay nakatuon na sa abot tanaw kung saan ang liwanag ng hapon ay unti-unting lumilitaw mula sa likod ng mga ulap. Ngunit sa kanyang paglabas sa gate ng sementeryo, isang pamilyar na itim na sasakyan ang naghihintay. Sa tabi nito, nakatayo si Ben, ang nurse na naging kanyang sandigan sa dilim. Isang simpleng ngiti ang ibinigay ni Ben sa kanya, isang ngiting nagsasabing ang kabanata ng pait ay tapos na, at ang kabanata ng tunay na buhay ay magsisimula pa lamang. Muli kaya siyang magtitiwala sa isang kamay na nag-aalok ng kalinga,
O mananatili siyang isang reyna sa loob ng kanyang sariling binuong kaharian? Down to Hotel. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila mga alon sa dagat na humuhugas sa mga bakas ng paa sa buhanginan. Ngunit ang mga pilat na iniwan ng nakaraan sa buhay ni Winona Rivera ay hindi nabura. Sa halip, ang mga ito ay naging mga gintong tahi sa isang makulay na obra maestra ng kanyang bagong simula. Sa gitna ng isang marangyang garden party sa tapat ng Manila Bay, ang mga ilaw ay nagniningning na parang mga bituin na bumaba sa lupa. Ito ang pagdiriwang para sa ikalawang anibersaryo ng Alab ng Pag-asa, ang fashion brand ni Winnie na sadyang idinisenyo para sa mga kababaihang dumaan sa iba't ibang uri ng pang-aapi at karahasan. Ang bawat disenyo niya ay hindi lamang tungkol sa ganda ng tela, kundi tungkol sa ganda ng kaluluwang nanatiling matatag sa gitna ng unos. Isang golden moment ang nabuo nang tumayo si Winnie sa maliit na entablado upang magbigay ng pasasalamat. Suot niya ang isang eleganteng puting bestida na may taba sa tagiliran, isang disenyong hindi nagtatago, kundi nagtatampok sa kanyang mahabang pilat. Ang pilat na iyon, na dati ay itinuturing niyang dumi at kahihiyan, ay kumikinang ngayon sa ilalim ng mga spotlight. Para sa kanya, ito na ang kanyang pinakamahalagang alahas, ang kanyang Juan de Oro ng katapangan. Ang bawat pilat ay may kwento. Ang simula ni Winnie, ang kanyang boses ay puno ng kapayapaan at awtoridad. Dati akala ko ang pilat na ito ay tanda ng aking pagkatalo. Pero ngayon, alam ko na ito ang mapa ng aking kaligtasan. Huwag nating ikahiya ang ating mga sugat, dahil ang mga ito ang nagpapatunay na tayo ay lumaban, tayo ay nasaktan, ngunit higit sa lahat, tayo ay nagtagumpay. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Ben. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga habang pinagmamasdan ng babaeng tinulungan niyang makalaya. Hindi na sila nurse at pasyente. Sila ay dalawang kaluluwang natagpuan ang pag-ibig sa gitna ng pagpapagaling sa isa't isa. Lumapit si Ben kay Winnie pagkatapos ng talumpati at dahan-dahang hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng palad ni Ben ay nagpapaalala kay Winnie na ang tunay na pag-ibig ay hindi humihingi ng sakripisyo ng pagkatao, kundi nag-aalok ng kalinga upang lalong yumabong ang sarili. Malayo sa ingay ng selebrasyon, sa isang madilim na sulok ng isang maliit na paupahang kwarto, isang lalaki ang nakaupo sa harap ng isang lumang telebisyon. Nakita ni Waldo ang mukha ni Winnie sa balita. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang sariling dibdib. Sa mismong bahagi kung nasaan ang organ na ibinigay ni Winnie, ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang sumbat. Isang paalala na ang bawat segundong nabubuhay siya ay isang regalong hindi niya kailanman pinahalagahan. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang anino ng pagsisisi, habang ang babaeng itinapon niya ay naging liwanag sa buhay ng marami. Nang matapos ang party, naglakad si Winnie patungo sa dalampasigan. Ang tunog ng mga alon na humahalik sa pampang ay tila isang oyeyi ng kalikasan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinama ang malamig na simoy ng hangin. Wala nang galit, wala nang pait. Tanging ang malalim na pasasalamat sa bawat sakit na naghubog sa kanyang pagkatao. Ang bawat babae ay may kanya-kanyang pilat. Maaaring ito ay nasa balat o maaaring nakatago sa kailaliman ng puso. Ngunit sa huli, ang mahalaga ay hindi kung paano tayo nasugatan, kundi kung paano tayo tumayo at muling nangarap sa kabila ng ating mga lamat. Tumingala si Winnie sa langit kung saan ang buwan ay nagniningning ng buong ningning. Sa ilalim ng malawak na kalawakan, alam niyang malaya na siya. Ang kanyang kwento ay hindi natapos sa pighati. Ito ay nagsimula pa lamang sa isang wagas na pagmamahal sa sarili.
Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay tila isang marahang bulong na tapos na ang bagyo at sa wakas, ang liwanag ng bukang liwayway ay tuluyan ng yumakap sa bagong buhay ni Winona. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagsama sa akin sa mahaba at madamdaming paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang mga tagpong iyon sa loob ng St. Jude Medical Asylum, noong naramdaman ni Winnie ang huling pintig ng kanyang anak bago ito bawiin ng tadhana, aminado akong tumulo ang aking luha. Napakasakit isipin na may mga pusong handang mag-alay ng bahagi ng sariling laman, ngunit ang isinusukli ay pandidiri at pagtataksil. Ang kwentong ito ay hindi lamang bunga ng imahinasyon. Ito ay alay ko sa bawat babaeng nakakaranas ng pilat sa kanilang puso na pilit na itinatago sa mundo. Isipin niyo ang inyong mga sakit na parang isang telang ginupit-gupit ng maling tao. Maaaring akala natin ay wala na itong silbi, ngunit katulad ng mga damit na idinisenyo ni Winnie, ang bawat hiwa at bawat tahi ay siyang nagbibigay ng halaga at natatanging ganda sa ating pagkatao. Ang iyong pilat ay hindi tanda ng iyong pagkakamali, kundi ito ang iyong huwandad oro ng katatagan na nagpapatunay na hindi ka napatay ng iyong nakaraan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winnie, kakayanin niyo rin bang tumalikod ng walang galit sa kabila ng lahat ng nawala sa inyo? Gusto ko ring malaman, nasaan kaya kayo ngayon habang nakikinig sa huling bahagi ng ating kwento? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong pamilya, naglalaba, o nasa gitna ng traffic pauwi sa inyong tahanan. Sana ay mag-iwan kayo ng komento at ibahagi ang inyong nararamdaman dahil dito sa ating tambayan, palagi kaming handang makinig sa inyong mga kwento. Huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang ating kwento para mas marami pa tayong mabigyan ng lakas ng loob. Naway manatiling matatag ang inyong puso at palaging piliin ang kapayapaan na kayo lamang ang makakapagbigay sa inyong sarili. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Pamagat ng kwento, ang pilat sa likod ng banal na sakripisyo. Paalala, ang lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwentong ito ay kathang-isip lamang, nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe.